and they get away with the... Oh! He went out! Isang super tapang at angas ang masasaksihan sa KTOhan ni John Riel Casimero, dahil siya na mismo ang dadayo sa bansang Japan, para sagupain ang isa sa malakas ng Japan na si Yukinori Oguni. Kakayanin kaya ni Oguni patumbahin at talonin itong tinaguriang kwadro alas at angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Prediction is a one hit, maybe. You know, I'm strong, man. Magbibigay na naman ng init sa buong Japan ang labang Casimero versus Oguni. Kung inyong natatandaan noong August 11, 2007 dito nagsimula at sumikat ang katagang Japan versus Philippines na kung saan lumaban dito sina Jerry Pini Alosa, Ray Bumbum Bautista. Dito rin natalo sa isang round lang ang ating pambato na si Ray Bautista. Ngayon 2023 ay isang malakas at maangas na Pinoy naman ang sasabak sa bansang Japan para patunayan ang lakas ng lahing Filipino pagdating sa palakasan ng kamao o boxing. Ang karanasan, galing at lakas ni John Riel Casimero ay nagpapatunay na malakas talaga ang Filipino pagdating sa boxing. Sa edad na 20 ay naging entering champion agad kahit 2 years pa lang nag-pro experience nito ay pinakita niya kung gaano siya kalakas. Kadalasan sa mga laban niya ay siya mismo ang dumadayo para kalabanan niya ang mga malalakas, kahit na dinaya siya at nagkarambolan ay tuloy pa din siya at walang takot na dadayo muli. Si John Riel Casimero ay walang takot kahit na mas maangas pa sa kanya ang magiging kalaban niya. Sa sobrang yabang nitong kalaban, ay tila gigil na gigil si Casimero dito. Sa unang rounds pa lang ay ramdam na ng buong Casimero fans ang pagkagigil nito sa maangas at mayabang niyang kalaban. Isang malakas na left hook ni Casimero ang nakatama sa kalaban dahilan sa pagkatumba nito. Ngunit nakasurvive ang kalaban niya dahil sa kunat nito, kitang-kita naman sa pagmumukha na sadyang napakakunat nito. Pero tuloy-tuloy pa din ang angas ng Pinas sa pagsuntok sa botigan ng kalaban. Makakasurvive kaya si Yukinori Oguni sa mga power punch at body shot ni John Riel Casimero tulad nito? Huwag magpakampanti sa mga Japanese dahil may taglay din itong lakas ng kamao, marami na din itong karanasan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Alam naman natin na ang mga Japanese boxer ay hindi basta-basta nakalaban dahil sila ang tipong magugulat ka na lang sa kanilang lakas kapag hindi ka mag-ingat. Si Yukinori Oguni ay pang ilang beses na rin itong natalo at bumagsak, ngunit para sa Japanese ay walang salitang suko para sa kanila. Ngunit gustong-gusto ng karamihan na itapat si Alas kay Naoya Ino. Pabor pa din ang laban ni Casimero kay Oguni dahil kapag tinalo ni Casimero si Oguni ay baka si Naoya Ino na ang itatapat sa kanya. Hindi lang Filipino fans at Japanese fans ang exciting sa laban Casimero versus Oguni dahil pati buong mundo ay nakaabang. Sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Oguni ang lakas ng kamao ni John Riel Casimero? Casimero versus Oguni, nagbakbakan na nga umano dito ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero at Oguni, ngunit sa hindi inaasahan na pangyayari ay naging tabla nga dito ang kanilang laban, dahil sa hindi inaasahan ay nagkauntugan sa round 4 ang dalawang manlalaban na naging resulta ng pagputok ng kilay ni Oguni, dahilan sa pagtigil na ng laban para na din sa kaligtasan ng boksingero na si Oguni. Makikita sa laban na tila gusto na ni John Riel Casimero na tapusin agad si Oguni. Nagpakawala si Casimero ng mabibigat at malalakas na suntok. Si Casimero ay agresibong lumabas muli sa pangalawa, itinulak si Oguni sa mga lubad gamit ang isang kawit, kung saan sinagot ni Oguni ang kaliwang kawit sa katawan na nagbukas ng pinto sa paglaon sa isang tuwid na kanang kamay. Ginawa ni Casimero ang huling pahayag ng round na may overhand na ikinasakit ni Oguni. Marami din nakapansin na ang dali mapagod si Casimero, iba ang galaw ngayon kaysa dati, parang bilis hiningal ngayon. May nagsasabi rin na nakakahiya yung ginawa nila sa boxing sports, kitang-kita sa buong bansa nag-style naman, yung hapon para lang mainto nila yung laban. Sure naman na solid punch ang tumama kay Oguni. Kaya pangit daw talaga gaganapin ang laban sa Japan dahil mahilig sila mag-style para lang hindi matuloy sa pagkatalo. Ano masasabi nyo guys, nakakainis diba? Japan style talaga, parang planado ang laban na kapag hindi kinaya si Casimero ay gawin ang plan B, hahaha yun ang style technique plan hihihi, para maging tabla na lang at hindi mauwi sa pagkatalo. Hay nako, sa susunod huwag na sana sila pumayag na sa Japan gaganapin ang rematch niyan, para maging patas naman.